Next, let's go to the exegesis. Ito ang tanong. Ang tanong natin, ang charito ba, ito na mga kapatid, ito na. Ang charito ba talaga ay material blessing? Ayan. Ayan na. Ayan na tayo. Ito, marami na naman mainis ha. Kasi iniisa-isa nga natin, di ba? Isa-isahin natin. Simulan natin dito sa tanong na to. Ang charito ba sa Ephesians chapter 1 ay material blessing? Eh di basahin natin by context. Sabay tayong magbasa. Tapos tingnan natin sa Greek. Tingnan natin sa ibang translation. Okay? Hermeneutics. Proper hermeneutics. Rightly dividing the word of truth. Activated na lahat ngayon. So ibig sabihin, walang labis, walang kulang. Iisa-isahin natin. Okay? Sa liwanag ng salita ng Diyos at liwanag ng common sense din naman minsan. Okay? Okay. Simulan na natin. Basa tayo ng Bible. Ephesians chapter 1 verse 1. Babagal ang pagbasa. Ilan bang verses to? Wait lang. Tingnan ko lang ilang verses to. Hanggang 23 pala to. Okay. Sa bagay, ang Ephesians hanggang 6 lang naman, di ba? Okay. Yung charito. Okay, simulan natin sa 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ano daw? Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. So, greetings muna to sa mga taga-Epeso. Na kanino daw mula kay Pablo? Si Pablo ang nagsasalita. Malinaw. Okay? Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus. Apostol si Pablo ni Kristo Jesus. Ayon sa kalooban ng Diyos. Di naman sinabing ayon sa kanyang deklarasyon, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na si Pablo ay maging apostol ni Kristo. Okay? Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso. Bakit nasa Efeso? Eh, syempre, kausap mga taga-Efeso. Sulat nga to eh. Ano ang genre nito? Sulat. Kanino naka-address to? Sa mga taga-Efeso. Kausap taga-Efeso. Ano ba yung mga taga-Efeso? Mga Gentile Christian. So, ibig sabihin, anong dispensation to? Nasa tapos na to ng nasa New Testament, namatay na si Kristo nito, yung testator buhay na, at tapos na ang lahat ng ginawa ni Kristo. Ano pa? At tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sinabi ni Pablo dito na siya ay apostol ni Kristo na tapat na nananampalataya kay Kristo Jesus. Number 2, sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaan mula sa Diyos. Okay, so walang problema dito, greetings. Ano yung content niya? Okay. Verse 3, purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang. Ano daw? Physical ba? Material ba? Hindi. Spiritual. At makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So nagbigay na siya ng sagot sa tanong natin na ang context ng Ephesians chapter 1 ay ano daw? Spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sino ang may sabi? Si Edwin ba? Hindi. Si Apostol Pablo ang may sabi. Basahin nyo yung Biblia nyo. Check nyo, baka mag-iba tayo ng Biblia. Sige na mga kapatid, i-check nyo yung mga Biblia nyo, matuto kayo. Check nyo yung Biblia nyo kung ito nga yung sinasabi. Ibang version ni Eli Soriano Tagalog, Bible niya. Purinawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo.
So pareho din. Ngayon tingnan natin yung totoong sinabi sa Greek. Blessed be the God and Father, Patir, our Himon, Lord, Curious, Jesus. Okay? Christos. Ano siya? Eulogio with all the spiritual. Ayan, no? Spiritual talaga. Pneumaticos. Non-carnal. That is ethereal. Ibig sabihin talagang hindi nakikita. Okay? Spirit. Supernatural. Regenerate. Religious. Spiritual talaga ang sinasabi ng Greek. So wala na tayong kawala. So ibig sabihin, ang blessings na pinag-uusapan sa Ephesians chapter 1 ay is all about spiritual blessing. Okay. So tingnan natin, magpatuloy tayo ng pagbabasa. Bago pa likhain ang sanlibutan, verse 4, pinili na niya tayo upang maging Kanya. Pareho din ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28, 29 na tayo ay pinili ng Diyos. Pareho, di ba? Okay. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus upang tayo ay maging banal, walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malinaw nga talaga na spiritual blessing ito na ikaw ay maging Kanya, you are elected. So magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, be in Christ. Spiritual nga, no? Blessings talaga yun. Upang tayo maging banal, holiness. Ito yung spiritual blessing at walang kapintasan sa harapan niya. Sa mata ng Diyos, righteous tayo. Another na naman to, righteousness sa mata ng Diyos. Kasi nung araw, para maging righteous ka sa mata ng Diyos, kailangan mo sumunod sa kautusan. Pero dito iba, kapag na kay Kristo ka na, holy ka na. That is blessing. Hindi kagaya dati, hindi ganun ang blessing. It takes holiness ng umagitan ng iyong pagsunod. Diba? Kaya sa Old Testament, pinupuri ng Diyos yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Pero dito iba. Nung sumunod si Kristo Jesus, yung manampalataya daw sa Kanya, ito yung blessing. So this is considered as spiritual blessing. Bakit? Sana sabi nga dito, spiritual blessing daw eh. Okay? Okay. Tayo'y Kanyang pinili. Yan, inelect. Another blessing to. Ang pagiging pagpili sa atin ng Diyos ay blessing. Kasi hindi lahat pinili. Pag sinabing pinili, merong hindi pinili. Okay? Pag sinabing pinili, merong hindi kasama. Saka nakakita ng pinili, kinuha lahat. Oh. Pag sinabing pinili, may ikay bukod tangi. Kaya blessing to sa atin. Pag yung mga nakay Kristo raw, yung mga nakay Kristo daw ay pinili upang maging anak niya. Ayun yung blessing. Ang binabanggit ni Pablo dito na spiritual blessing ay ito, sa magitan ni Kristo Jesus. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Okay? That is the purpose. That is according to His will. So ito na naman, binabanggit dito yung word na according to His will. Ito na yung verse natin. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga o ito yung charito sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay. Ngayon, tingnan natin, ano yung kahanga-hanga dito at pagkalinga? Tingnan natin ngayon sa Greek. Sa Greek tayo titingin. To His praise of the glory of His grace, charis, wherein He had made us accepted. Ito na yung karito. Ngayon, tingnan natin itong karito. Sabi dyan, special honor
grace, highly favored. Ngayon ang tanong, pag sinabing highly favored, ano ang ibig sabihin ng highly favored? Ito ba ay material blessing? O ito ay spiritual blessing? Tingnan niyo mga kapatid, na ulitin natin na. Binanggit dito ang highly favored. Napakahalaga ng konteksto. Okay. Kapag sinabi mong material blessing yan, ay si Jesus ka na. Kasi hindi naman yun ang sinasabi. Bakit ko sinabing ay si Jesus? Kasi ang sinasabi ng context ay spiritual blessing, hindi material blessing. Huwag mo na kayo magko-conclude. Di ba sabihin, Pastor, hindi tayo pinabinibless. Hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun. Binabasa lang natin ang Biblia. Okay? Binabasa lang natin, hindi ko sinasabi na hindi yan material blessing. Pero kung tatanungin niyo ako, ano ang highly favored diyan? Spiritual blessing ba o material blessing? Ayon sa context. Kasi context tayo mga kapatid. Kasi kung sasabihin mo na material blessing yan, saan mo kinuha? Sa context? O sa sarili mo lang? Kasi tinuro lang sa'yo ng pastor mo. O kasi idea nyo lang. Saan tayo babase dapat? Okay? Pastor, ibig sabihin, teka muna, huwag mo muna akong pangunahan. Na alam ko sasabihin mo eh. Pastor, ibig nyo sabihin, hindi tayo pinagpala ng Diyos materially. Ngayon, tanungin kita, ni minsan ba hindi ka pinagpala ng Diyos materially? Sige nga. Oh. Spiritual blessing dyan, pero in reality ng buhay natin, ang tanong, hindi ba tayo pinagpala ng Diyos materially? Tanungin ko nga kayo. Kahit hindi sinabi dyan na materially, pero yung bunga sa buhay natin, hindi ba tayo pinagpala materially? Kita nyo? Huwag kayo mag-focus sa turo, mag-focus din kayo sa katotohanan. Totoong sinabi dyan na hindi material blessing ang binabanggit dyan, kundi spiritually. Pero in reality, in our life, napaka-imposible namang hindi kayo pinagpala ng Diyos materially, financially. Naghirap ba kayo? Sumbatan kaya kayo ng Diyos niyan. Sige nga, sumbatan kayo. Naghirap ba kayo? Totoong sinabi dyan na hindi material blessings ang binabanggit dyan, pero yung katotohanan sa buhay natin na magpapatotoo. Okay? Okay. Okay. Iba tong pinag-aaralan natin. Kasi ang pinag-aaralan natin, bagamat sa sinasabi ng Biblia na hindi yun ang sinasabi ng Biblia, pero sa nangyayari sa buhay natin, ano yun? Pastor, wala naman pala sinasabi sa Bible na material blessings dyan. Bakit o pinagpapala? Yun ang tanong. Bakit pinagpapala ka ng Diyos materially? Ganun ang binabanggit diyan ay spiritual blessing. Oh. Okay. So, salamat sa mga hindi umalis. At least alam nyo na ngayon ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, totoo, sinasabi ng Biblia na hindi material blessing ang charito. Pero sa realidad ng buhay natin, imposibleng hindi kayo pinagpala ng Diyos materially, lalo na sa ating kalusugan. So, asan tayo babagsak mga kapatid? Saan tayo babagsak? Babagsak tayo na magtiwala pa rin tayo sa Diyos kahit anong mangyari. Dahil hindi niya tayo bibiguin. Totoo yung sinasabi ng Romans 8:28 na ang lahat daw ng mangyayari daw sa atin ay ikabubuti daw natin. May mga pinangako ang Diyos sa atin na hindi kasama doon pero kasama pala sa ayon sa nangyayari sa atin. Biro mo, no? Oo, hindi nga sinabi ng Diyos ang charito ay material blessing. Pero in reality, in our life, imposibleng hindi kayo pinagpala ng Diyos. Okay. Okay.
Okay, continue natin na. Baka malay nyo naman mabanggit ang material blessing dito. Continue ng pag-aaral. At least, walang umalis ngayon. Yan lang ang critical na pag-aaral natin. Sa mga susunod, maganda na yung ating topic sa salvation na, okay? Kaya verse 7 na po tayo. Okay. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan, ganoon kadakila ang kanyang biyaya. So ang pagiging charito pala ay eto. Yung pagiging charito mo pala ay pinatawad ang iyong kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. So ano ang binabanggit ng context? Spiritual blessings po talaga. Yung ginawa ni Kristo sa krus na pinagmamalaki talaga ng Diyos to sa atin. Na kung hindi gagawin ni Kristo yun, wala tayo ngayon. Impyerno tayo lahat. Okay? Okay. Pinatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mamaya i-conclude natin yan. Na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating sa takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Ito yung hindi lang spiritual blessings, ito titipunin daw niya ang lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa at iilalim kay Kristo. O alam na natin kung ano to. Ito yung millennial kingdom, ito yung eternity. Dispensations of eternity. Kailan ba mangyayari yung nilikha sa lahat ng langit sa lupa? Ipailalim kay Kristo, kailan mangyayari yun? O, di ba? Alam naman natin yun, balang araw yun, nakaprophecy na yun, na lahat tayo ay mapupunta sa future, sa kalangitan. Okay? Ay, alinaw, langit eh. Okay? So, hindi pa rin ICGSS ang tinuturo ko, naandyan pa rin tayo sa context. Okay? Verse 11, dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos. No, isa pang blessing ng Diyos. Spiritual blessings talaga. Yung pagiging charito pala, ito. Pag-aari ka na ng Diyos. Pag sinabing pag-aari ka ng Diyos, ang tanong, nawawala ba ang kaligtasan natin kung pag-aari ka ng Diyos? Never, never, never kang mawawala. Kasi ang sabi diyan, you are God's property. Kaya ito ay babasag sa mga Kristiyanong naniniwala na nawawala daw ang kaligtasan, nabubura daw ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang babasag sa verse to. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Paano ka mapupunta ng impyerno kung magkasala ka lang kahit Christian ka na kung pag-aari ka ng Diyos? Payag ba ang may-ari na daling ka sa impyerno, malayo ka sa kanya? Pagmamay-ari ka nga ng Diyos eh. Ito ay benefit lang saan? Kay Kristo. Kaya ito ay spiritual blessings talaga na kung saan pagmamay-ari ka ng Diyos, pangako yan na hindi mawawala ang iyong kaligtasan magpakailanman. Okay? Okay. Na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin at kanyang. Ayun na naman guys, so, kaya hindi totoo talaga yung mga deklarasyon na yun. Kasi binabanggit lagi dito na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Another verse na naman ng kamag-anak ng Romans 8:28, 1 John chapter 5 verse 14. Malinaw dito na dahil kay Kristo tayo na rin pag-aari ng Diyos na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay. Lahat daw na nangyayari daw sa atin ay may layunin siya ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa deklarasyon mo. Mangyayari at mangyayari sa iyo mga dapat
mangyari dahil kalooban ng Diyos yun. Magdeklara ka o hindi. Tayo mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kalwalatian. Ito pala yung charitong binabanggit ng Ephesians 1:6. Yung mga pinili daw ay mapararangalan balang araw sa eternity. At reference na lang natin, napag-aralan naman natin sa katapusan ng Mundo series kung ano yung magiging kalagayan natin para tayong reyna ng langit. Asawa tayo ni Kristo. We are the bride of Christ. Yun ang position mo sa eternity kung sino ka. Yun doon napapasok yung material blessing. Okay. Okay. 13. Kayo man ay naging bayan ng Diyos. Ang alam kong bayan ng Diyos, Israel pero tinawag ang mga hentil na kayo ay naging bayan ng Diyos. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Yung gospel na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Sabi rito, sumampalataya kayo kay Kristo. Ano nangyari? Ano yung consequence? Another spiritual blessings na naman kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ito yung pinakamatinding spiritual blessing na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Once you are in Christ, once you are in Jesus, kapag na kay Kristo ka na, nasa iyo na ang banal na Espiritu, hindi na maaalis yun. Pag sinabing tatak, hindi na aalis. Tatak nga eh. Nakakita na ba kayo ng tatak na inaalis? Tinatakan ka nga. Ang ibig sabihin nun, property ka na ng Diyos. Wherein sa context naman binasa natin kanina, pagmamayari tayo ng Diyos. Okay. Ano pa ang sinasabi ng verse? Verse 14, ang Espiritu, ang katibayan na nakakamit natin ang mga pangako. Grabe. Yun daw pala ang proof, yun palang resibo. Resibo natin ang banal na Espiritu. Ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kalwalhatian. That is spiritual blessings. Ang daming benefit. Talagang charito talaga. Eh, nasan yung material blessings dyan? Wala. Puro spiritual blessing. Eh, ibig sabihin, Pastor, ang pagpapala pala ng Diyos ay hindi pala kasama. Sino may sabi? Sinabi ko ba? Sinabi ba ng Biblia? Tanungin kita, kapatid, bakit hindi ka ba pinagpala ng Diyos? Materially, financially. Huwag mo sabing hindi, nagsisinungaling ka. Imposible mangyari sa iyo yun. Pinabayaan ka ba ng Diyos? Nagdamot ba ang Diyos sa iyo? Ni gatiting? Tanungin ko nga kayo mga kapatid, naging madamot ba ang Diyos sa inyo? Sumagot nga ako. Wait lang. Sige nga, materially, naging madamot ba ang Diyos sa inyo? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ay, biyaya ng Diyos. Pinagpala pa nga eh, Pastor. Hindi po. Hindi po. Super blessed po. Amen. Amen. O, di ba? O. Ako rin sasagot, hindi rin. Hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Pare-pareho tayong pinagpala ng Diyos materially, financially. Yung mga hindi lang pinagpala, yung mga taong hindi kontento. Yung mga taong nagsasabi hindi ako pinagpala, hindi ka kasi kontento kung ano meron ka. Sorry ka na lang. Puso mo kasi bato. Okay?
Pero tayo mga marunong makontento ka na meron tayo, definitely tayo talaga ay pinagpala ng Diyos talaga, materially. Okay. Verse 15, aral pa tayo. Kaya nga mula nang nabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa latang kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing pinapanalangin ko kayo. Pwede pa rin panalangin ng iyong kapatid. Okay, para pagpalain sila. Bakit? Bakit yun ang panalangin ni Paul? Kasi nagpapasalamat siya. Okay? Verse 17, hiniling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo at ang malawalhating Ama na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusin niyo siyang makilala. Ito ang linaw na ibig sabihin pala ng Banal na Espiritu. Kaya ang purpose pala ng Banal na Espiritu, para maalala yung salita ng Diyos. Hindi siya yung magtatangs ka lang dyan, yung magtititiwari ka lang dyan, mag-a-acrobat ka, mangingisay ka lang dyan, kung ano-ano mga sasabihin mo, kung ano-ano mga uri ng sasakyan na sasabihin mo Mitsubishi, Toyota, Honda, Suzuki, humbaga gagaga. Hindi ganun pala yun. Ang Espiritu Santo pala ay binigay para karunungan pala siya, yung palang purpose nun, at nagpapahayag tungkol sa Diyos. Ano ba yung mga bagay na nagpapahayag tungkol sa Diyos? Di salita ng Diyos, Bible. Oh. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nauunawaan na natin ang Bible. Wag na rin kayong magtaka kung ba't may nagtuturo na nauunawaan ang salita ng Diyos at tinuturo ang salita ng Diyos accurately. Kung bakit naman kayong nakikinig ay nauunawaan nyo rin. Pero yung iba hindi maunawaan. Yung mga bulag, hindi nauunawaan to salita ng Diyos. Verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. May pangako kasi. At kung ano daw yung hindi masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya at ang kapangyarihang ding yun ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan trono ng Diyos. Yung kapangyarihan pa lang yun ay ito pala yung resurrection body natin. O kasama sa spiritual blessings yung bubuhayin ng ating katawan ayon sa konteksto. Okay? Kaya inasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, pangkapangyarihan, pamunuan, kalangitan at higit na dakila ang kanyang pangalan kasa sa lahat, hindi lamang sa mga panong ito, kundi naging sa mga darating. Ang galing ni Lord, no? Pinuri ni Pablo si Lord. Nagpuri na si Pablo dito. Sumamba na siya. 22, pinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ang mga ginawa niyang ulo ang lahat ng bagay para sa kanyang iglesia. Sobrang mahal ni Kristo talaga ang kanyang iglesia, para talagang groom na mahal ang kanyang bride, kanya mapapangasawa. Ganun talaga ang description natin 23. Ang iglesia, ang katawan at ang kapuspusan ni Kristo na siya namang mapumupuno sa lahat ng bagay. Malinaw na buo ang iglesia dahil sa mga benefit na tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Moron talaga, spiritual blessing ang binabanggit. Ang charito pala ay binigyan ng grace, pinaligaya sa pabor ng Diyos, tinanggap tayo ng charito. Okay? Hindi ito nangangahulugan na binigyan ka ng pera, pinayaman, o binigyan ka ng material wealth. Hindi ganun. Hindi yun. Hindi yun ang sinasabi ng konteksto. Ang charito po ay hindi po yan material blessing, spiritual blessing. Ayon sa context pastor, paano yung wealth? Ba't gustong-gusto niyo ng kayamanan? Bakit di ba kayo marunong makontento sa mga binibigyan ng Diyos sa inyo? Di naman kayo pinagkulang ng Diyos Bakit ba ang tao gustong-gusto lagi hinahanap puro seguridad? Okay?
Imbis na magtiwala sa Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan at minsan nga luho binibigay ng Diyos. Hindi naman nagkulang ang Diyos sa atin in reality. Bagamat hindi binabanggit dito ang material blessing, pero realidad naman to sa buhay natin. Okay. So context check, isa-isay natin na nandun yung sa verse 5, binanggit din yung adoption. Verse 6, yung grace. Verse 7, redemption. Lahat ng ito ay spiritual realities. Okay. Ang favor po ay relational. Tinanggap ka sa harapan ng Diyos. Usapang relasyon yung charito. Hindi yung estado mo, kundi ang relasyon ng Diyos sa iyo, tinanggap ka niya. Pinaburang ka niya. That's it. Pangalawa rito, yung ayon sa ating idea, no? Ang charito ay galing daw sa grace. Hindi mo to pinaghihirapan, hindi mo to ina-earn. Ito ay given freely in Christ. Libre. Okay. Number 3, walang indication na material kasi dito. Ang conclusion ay hindi prosperity verse. Ang common error kasi ginagawa ng iba at including nga ako dati, ginagawa ng iba, favored ka kaya yayaman ka. Ayan. O ano. Pinintasan ko pa isang pastor dati. Hina man naman ng faith mo. Ano, hindi loloobin ng Diyos maging kagaya tayo ni Lucio Tan? Kayang gawin ng Diyos yun. O, ganun-ganun pa mga turo ko dati. Ay, si Jessis. Okay. Okay. Ayoko mo na manisi. Alam niyo naman ang dahilan ba't ganun ang turo ko. Pero ayoko na manisi. Pero ngayon, hindi na ganun. Iba yung ngayon. Doon tayo tumingin sa ngayon. Nagre-repent na nga yung pastor niyo eh. Di ba? So dapat, doon tayo sa repentance. Ano yung repentance? Exegesis na tayo ngayon. Kaya sorry to tell you mga kapatid, kung ano man yung mga nakasanayan yung turo, pag sinagasaan siya ng exegesis, wala tayong magagawa kundi tanggapin. Kung hindi nyo kayang tanggapin at gusto nyo umalis, wala na akong magagawa. Gusto nyo matisod, bahala kayo. Agaya nung dati nating kasama, natisod, umalis, nagdadaldal. Gaya kayo doon? Kung gusto nyong gumaya doon sa mga ganong isip batang Kristiyano? Okay. So, ano pa? Clarification, may favor ka na nga, accepted ka na nga, pero hindi automatic na magiging mayaman ka. Okay. Okay. Conclusion, ang charito po sa Ephesians chapter 1 verse 6 ay grace-based acceptance. Positional favor sa mata ng Diyos, may pabor ka. Identity in Christ, pero hindi financial favor, material guarantee. Hindi. Tahimik ang Biblia dyan. Tahimik. Okay? Tahimik. Well, ang favor na binibigay sa iyo ay hindi pera. Ikaw ay tinanggap at iyon ang pinakamalalim na biyaya. Okay. So ano ba yung, ito na lang, common sense na lang. Kapag anak ka na ng Diyos at alam niya yung pangangailangan mo, syempre, hindi porke sinabi ng Biblia, hindi mangyayari. Bakit? Nangyayari naman sa inyo, di ba? Kahit hindi sinabi ng Biblia. Hindi naman direct na tinuturo ng Biblia may material blessings, pero may material blessings kayo. So ano lang ang na-upgrade sa atin ngayon? Reality ng context. Sinasabi diyan, sa Ephesians 1:6, pinagpalat pinaburan tayo. Pero in realidad, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos eh. Minsan nga luho binibigay pa, di ba? So hindi rin natin pwedeng i-deny at sisihin nyo ako na nagbabago ko ng turo. Pero in realidad, gusto ko kayong sumbatan. Sino sa inyo hindi pinagpala ng Diyos dito? Sige nga. Imposible naman hindi kayo pinagpala. Ewan ko na lang, baka hindi lang kayo kontento sa iba, yung mga iba dyan. So anong bigay diya mga kapatid? Sa kabila na hindi sinasabi na Ephesians 1:6 ang material blessings, pero the reality of life nangyayari naman sa atin. Bonus na yun mga kapatid. Bonus na yun. Okay?
Sige, palakpakan natin si Lord. Madali siyang kausap, marunong siyang umintindi. Kahit hindi niya sinabi, ginagawa na lang niya. Kasi ang tao kasi kailangan sabihin para maniwala. Marami mga taong ganyan, mahilig mga ako pero hindi tinutupad. Ang Diyos, hindi na nga ako, pero ginagawa na lang niya. Yun ang maganda sa ugali ng Diyos natin. Di ba? Totoo naman yun, di ba? May mga taong magsabi ng gagawin ko to sa iyo, gagawin ko to sa iyo, pero hindi naman ginawa. Eh, ang Diyos tahimik, pero ginagawa niya. Matahimik man ang material blessing sa sinasabi niya, pero ginagawa niya. Oh. So, ano ay idea doon? Wala rin, why effect din. Kahit ba hindi sinabi dyan ang material blessing, reality of life, blessed pa rin ako. Eh di pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Di ba? Oo. Pero kung sasabihin mo yan ay material blessings, patay ka na. Ay, si Jesus ka na. Nagtuturo ka na ng mali. Hindi yun ang sinasabi ng context. Inisa-isa naman natin, di ba? So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Palakpakan na natin si Lord. Nawa may natutunan po tayo. Sige, sino may sabi po? Parang nakagala lang na sa Katoliko. Ibig sabihin kapatid, Katoliko lang may sabi nun pero walang sinasabing gano'n ng Biblia. Malaya ho tayong kumain. So, tandaan po natin kapatid, sinabi na ng ating Panginoong Yesus, there's no condemnation kapag nakikristo ka na. Malaya ka ng kumain para sa Diyos. Ngayon, eto ang problema. Pag naman kumain ka naman, okay ka sa Diyos. Wala namang binabanggit eh. Kahit balib-baligtarin mo yung Biblia, wala. May sinabi man ang Diyos na ganun para sa mga Hudyo lang. And tanong, Hudyo ba tayo? Hindi naman tayo Hudyo. Tsaka pangatlo, tayo itinubos na ni Kristo. Wala nang bawal-bawal sa atin. Okay? Malaya tayo. Pero kahit sa kabila ng kalayaan natin, there's a consequence sa mga ginagawa natin sa ating sarili at sa kapwa natin. Una, pag kumain ka ng, halimbawa, kumain ka ng baboy, eh kung bawal sa'yo, dahil high blood ka, kumain ka ng taba, eh ang baboy pa naman, killing me softly yan. Bawal sa'yo, kinain mo. Ano consequence? Maaring high blood din ka, mahilo ka, o baka ma-stroke ka pa, yung pandelikado ron. Diba? So kaninong epekto noon? Sa atin, hindi sa Diyos. Pag nagkakasala tayo sa mata natin, hindi naapektuhan ng Diyos. Naapektuhan kundi ikaw, kapwa mo. O halimbawa, nangaliwa ka. Sino naapektuhan? Ikaw at saka yung asawa mo at pamilya mo. Pati kredibilidad mo, ikaw. Eh ang Diyos, nananahimik ang Diyos. Tapos na yung Diyos, nananahimik na eh. Tinapos niya sa krus eh. Pero ikaw, bahala ka. So kapatid, ganun po ang logic nung kapatid. Kung tinatanong mo na bawal, bawal yun. Sa Diyos walang bawal-bawal. Pero kung bawal sa kalusugan mo, eh yun ang bawal, kapatid. Bernie. Salamat po, Pastor. Salamat po. Salamat. Ganyan, tanong lang kayo mga kapatid. Guro, Sige po, tanong na po kayo, Pastor. tanong ko lang, Guro, kung halimbawang may issue ba sa Diyos? Halimbawa, osas ka na, di ba? Once saved, always saved. Mm. Eh, ICGSIS yung pagkakaintindi niya sa matatanggal ba ang salvation niya? Kapag, Halimbawa, syempre hindi sa exegesis, minsan ba nababasa siya ng Bible. Pero osas naman siya. Nireceive niya si Christ dun sa, di ba? Receive niya yung foundation. Matatanggal ba yung niya? Kahit na ICGSIS ang pagkakaintindi sa Bible? May issue ba yun sa Lord? depende yun kung ano, kapag ang issue rito, salvation mo, faith yun eh, delikado ka. Pero kung yung ang paniniwala mo lang eh naniniwala ka sa deklarasyon, imbis na magtiwala ka sa biyaya ng Diyos, ang consequence lang sa iyo nun, eh marami kang mga trouble sa buhay yan. False hope. Una, false hope yan. Para bang ang nangyayari eh, mabait ka lang sa Diyos pag binibigay niya sa iyo ang iyong kahilingan.
Pero pag hindi nangyayari, backslider ka. Yun lang yung magiging consequence sa paniniwala mo. Oh. Kung Pero ligtas ICGS, pa rin ba siya? kaya ang malinaw kasi tinan mo kapatid, no? Kagaya ng sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung ako tatanungin nyo kung ligtas ba ang tao, hindi ko masasagot yan. Kasi ang alam ko lang kung paano maligtas. Paano ba maligtas? Manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus na may kakayanan siyang patawarin ng iyong kasalanan. Oh. Tapos, yun ang kaligtasan. At bukod doon na yun ang kaligtasan. Pero kung tatanungin niyo ako kung sino maliligtas, sorry mga kapatid, hindi wala ako sa posisyon. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa mga ilang segundo ng kanyang buhay bago siya nalagutan ng hininga. So hindi natin masasabi ang kapatid. Agree. May ano lang yung... Kasi di ba, parang ang dali na kasi ng iba. Hindi naman lahat. I'm not saying everyone yung mga tumanggap. Kasi meron kasing tumatanggap kay Christ. Actually, hindi nga nila na-appreciate kung yung ginawa ba ni Christ doon sa cross. Para kasi ang dali sabihin, Lord, tinatanggap kita, napako ka. Kasi parang ganun lang yung thinking ba? Na napako sa cross. Pero yung beyond that, di ba, yung ginawa niya, yung pinutungan siya ng, di ba, yung tinik na, na corona, kano kasakit yung inampas siya, binuhay niya yung, pag hindi mo naisip yun, hindi mo ma-appreciate talaga yung pagkakapako niya. Kung paano niya kinansel yung kasalanan. Kasi marami kasi nagsasabi, hindi naniniwala ako na tinanggap ko yung pagkakapako. Pero beyond that kasi, pag hindi mo na-appreciate yung talagang ginawa niya, parang kasing hindi mo talaga tinanggap si Christ. Sila yung sa akin Tama ba ako, bro? Ang pananampalataya sa ginawa ni Kristo ay nagdesisyon ka na kung saan nananampalataya ka na pinatawad ng iyong kasalanan kahit anong mangyari, may covenant ng Panginoon sa akin na ako may buhay na walang hanggan at lahat na mangyayari sa ikabubuti ko. Kapag ang paniniwala mo ay hanggang doon lang, wala. Parang ano lang yun, parang title lang, walang content. Dapat kasi sa gospel naiintindihan natin yung tinatanggap natin, hindi yung magic word lang, hindi yung sinabi mo lang. Hindi nakukuha sa magic word o password, hindi ganoon. Dapat talaga naiintindihan mo talaga. Dapat na-appreciate talaga yung tatanggapin mo kung sino yung tinatanggap mo at gaano kahalaga yung tinatanggap mo. Tayo naman mga nasa purong biyaya, pag naman nagpapatanggap tayo, sinners prayer natin talaga dapat hindi yung tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. At pag ganun ang gospel mo, ang mangyayari niyan, pag sinabing tanggapin ng Panginoon bilang yung tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, by works, mapupunta yun, perverted yun, mapupunta sa works. Kasi iisipin niya, maging Panginoon ako ng kanyang buhay. Ibig sabihin, lahat ng mga utos mo, susundin ko. Papupunta yan sa perverted works. Pero kung ang sasabihin natin, si Kristo ay may kakayanang magpatawad ng ating kasalanan kasi may binayaran na siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng tao ay mapupunta ng impyerno at kasama ka doon. Maliban lamang kung pananampalatayanan mo na merong Kristo na gumawa nito. Nananampalataya ka ba? Kaya mo bang paniwalaan yun? Kapag sinabi niyang, oo, nananampalataya ako na may kakayanan si Kristo magpatawarin ng kayong kasalanan. At pag nag-pray kayo, boom, ligtas yun. Kasi accurate yung kapatawaran ng kasalanan ang pinaka-fatal Alam nyo ba ang tao talaga lahat mapupunta na impyerno? Lahat yan. Okay, lahat na mapupunta. Ang solusyon dyan, kailangan may magpatawad ng kanyang kasalanan. Yung reliyon, di naman kayang patawarin ng kasalanan mo Kahit sino, kahit mabubuting gawa mo Kasi ang usapan, kailangan may mamatay. Kaya sabi sa Romans 6:23, ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Kailangan may mamatay. Pero sinabi rin sa Romans 6:23, si Kristo ay nagbigay ng regalo. Ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, maliwanag na kay Kristo ang susi ng kaligtasan. Wala nang kani-kanino, kung sino-sino. Wala nang kung ano-ano. Hindi sa gawa mo. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit sinasabing hindi sa gawa mo, bakit hindi sa reliyon, sa iglesia, hindi doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan kasi na kay Kristo kasi si Kristo lang may kakayanan magpatawad ng iyong kasalanan.
Ang issue kasi sa kaligtasan, kailangan mapatawad ang kasalanan mo. Mapatawad ng Diyos ang kasalanan mo. Eh sino gagawa nun? Wala. Si Kristo lang may kakayanang gumawa nun. Kanino ka lalapit? Kay Kristo pa rin. Kaya ito talagang totoong sinabi niya na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakarating daw sa Diyos Ama maliban daw sa pamamagitan niya. Totoo yun kasi siya lang ang may kakayanang magpatawad ng kasalanan. Kaya dapat mga kapatid, kung magpapatanggap, kung gusto ko mahal sa buhay na gusto mong maligtas, ang dapat ang prayer, mauwi doon sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Hindi yung tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at mahalin mo siya. Hindi ganun dapat. Ito para sa lahat mga kapatid, sa lahat ng taga-Bride of Christ. Pag halimbawang magkakaroon kayo ng sinner's prayer doon sa tao, dapat, kaya nga sinner's prayer hihingi siya ng tawad kay Kristo. Kasi yun ang magliligtas sa kanya. Yung paghingi niya ng tawad kay Kristo at pananampalataya doon sa kanyang ginawa sa krus na si Kristo ay may kakayanan magpatawad ng kasalanan, yun ang tunay na kaligtasan. Yun kasi ang totoong gospel. Na si Kristo ay may kakayanan. Saan sa Bible? Basa tayo. Matthew 28. Basa tayo. Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Ng Israel lang ba? Hindi. Ng marami. So, napakahalaga po niyan. Kaya nga yan inaalala sa Santa Cena, di ba? Sa ating communion. Kasi yan talaga ang ating statement of faith na kung saan yan ang dahilan kung ba't tayo naligtas. Dahil sa kapatawaran ng kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Yung tinatawag na blood atonement. Napakahalaga po niyan. Yan ang dapat tinatapik natin. Hindi yung tuturuan mo yung tao na gusto mo maligtas o sige, makipagrelasyon ka kay Kristo, mahalin mo si Kristo, mag-I love you ko kay Lord. Diyos ko. Hindi ganun ang kaligtasan mga kapatid. Binobola nyo lang ang mga tao. Wherein false hope na naman yun. Hindi yun makakatulong kasi ang tao makasalanan. Ang solusyon dyan si Kristo para mapatawad ng kanyang kasalanan at maibilang siya sa mga banal na tao. Pag naman na kay Kristo ka na, pinatawad na yung kasalanan, sa mata ng Diyos, banal ka na dahil kay Kristo. Kaya napakahalaga ng mga kapatid, pag nagsisinner's prayer tayo, dalhin nyo sila sa pagpapatawad ng kasalanan. Hindi yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at makipagrelasyon ka sa Kanya. Ay, Diyos ko. Yan po yung mga lumang turo ng mga perverted, mga kapatid. So sana magbago na rin ho tayo doon sa mga ganun ba. Napakahalaga ho nun. Kasi walang maliligtas kasi. Kung sasabihin mong tanggapin mo ang Panginoon bilang hindi maliligtas yun. Kasi hindi niya binanggit ang gospel. Banggitin yung gospel. Ano yung gospel? Ang gospel ay simple lang. Si Kristo ay namatay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Okay? So, pag halimbawang nag-share tayo ng gospel, laging kapatawaran. Huwag nyo silang dalhin sa reliyon. Ay, sumama kayo sa Bride of Christ. Ay, sumama kayo sa church namin. Ay, sumama kayo, maliligtas kayo. Hindi ganon ang evangelism. Ang evangelism ay mag-aral kayo ng eschatology. Mag-aral kayo ng pre-rat. Hindi ganon, guys. Ang tunay na gospel dapat, ang tunay na gospel dapat ay simple lang. Manampalataya kayo ni si Kristo ay may kakayanan magpatawad ng ating kasalanan kasi lahat tayo mapupunta ng impyerno kung hindi napatawad ng kasalanan mo. Kasi dapat ipaintindi natin sa kanila na una, sila ay may kasalanan. Pangalawa, wala kang kakayanan maging banal sa mata ng Diyos sa magitan ng iyong mga gawa. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 and 10. Titus 3:5, malinaw. Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. John 3:60, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, binigay niyang kanyang anak. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi nakukuha doon sa magbatian kayo at ng banal na halik. Tapos binabati ko kay mga iglesia ni Kristo. Ayan, yung iglesia na yan, patunay na tayo maliligtas kung iglesia ni Kristo ang pangalan ng iyong simbahan.
Hindi doon ang kaligtasan, mga kapatid. Okay? So, yan lamang po, mga kapatid. Tanong pa ko kayo. Ay, isa na lang pala. Nakalimutan ko lang. Sige lang. Yung regarding sa yung post-read, pre-read, mid-read, pre-read. Kasi before, di ba, kasi ang dami kasing teaching yung gano'n. Ngayon nga, nasa isip ko na lang whether kung ano man yung kahinat na yung as long as we're just watchful, mangyari man kung ano mangyayari. Basta nakikristo, okay na yan. Para sa akin lang yan Okay lang ba yung ganong attitude? Kasi darating at darating kung mangyari. Kung ako tatanungin mo, wala akong pakialam dyan Kung mag-rapture mamaya o hindi. Ako Kung hindi mag-rapture magantay pa tayo ng, alam nyo, pinag-aralan kasi natin ng lahat ng view. Yun ang maganda sa atin. Kaya, ganito lang yan Para ka sumakay ng roller coaster, hindi ka na kinakabahan kasi nasakyan mo na, alam mo na yung mangyayari. Pero yung katabi mo, kinakabahan, natatakot, sigaw ng sigaw. Yun nga At na-appreciate ko yung napag-aralan natin yan. Sabi ko, so it doesn't matter na kung as long as we're just being watchful kung ano nangyayari. Tsaka mga kapatid, huwag niyong isasang-alang-alang ang inyong relasyon sa inyong kapwa mananampalataya dahil lang sa eschatology. Guys, para kayong aso na nag-aaway lang, pinag-aawayan yung buto na hindi naman dapat pag-awayan. Pangit. Huwag ganun mo. Hindi pinag-aawayan. Wala naman dapat pag-awayan kasi kung darating na si Christ, whether ngayon, mamaya, bukas, hindi naman kasi masyadong dapat dinidibdib yung eschatology na yan. Ang mahalaga lang kasi dito, handa tayo. Ano ba yung paghahanda? Nag-aaral tayo. Yun lang. Tapos, broad-minded tayo. Open tayo kung ano man yung pwedeng mangyari. Bagamat ang panalangin natin na nawa nga bago pumasok ang 7 years na yan, mag-rapture na para, di ba? Kung ako lang ang masusunod, di ba? Kung masusunod nga na kahit mamaya, sana, di ba? Pero, diba, kaya tingnan natin, doon saan tayo papasok pa rin? Let thy will be done. Hindi yung sisisihin mo yung pastor. Pastor, bakit ganyan ang turo mo? Lalayas ako kapag ganyan ang turo mo. Diyos ko, sinisi pa yung pastor. Thank you po. Sige po. Salamat. Ang benefits natin, nung nireceive natin si Christ o sinampalatayan na natin yung ginawa niya sa cross is ligtas na tayo forever, banal na tayo forever sa mata ng Diyos, pinatawad na tayo, past, present, and future, pinagaling na tayo sa ating mga sakit at saka blessed and favored na tayo. Ngayon, tanong ko lang po, applicable pa rin ba itong 5 na to na benefits natin kapag pinatanggap natin yung non-believer? Ang mag-focus kayo doon sa salvation talaga. Sa salvation. Ngayon, ang regarding naman doon sa buhay natin, pagkatapos ng believer ay maligtas sa magitan ng inyong mga sinabi regarding sa gospel na ikay pinatawad na, ikaw ay naligtas dahil ikay pinatawad at naging banal sa mata ng Diyos. After nun, suro nyo sa kanila yung Romans 8:28 na ito ang buhay natin. Kapag nakay Kristo ka na, lahat daw na mangyayari daw sa buhay mo, yung nakatakda na mangyari, ayon sa ikabubuti mo. So hindi na natin yung pastor, yung healing at saka yung blessed and favored materially, basta spiritually na lang. I mean, doon na lang tayo sa Romans 8:28, yung kasunod na Hindi naman sa, tignan niyo mga kapatid, hindi ko sinasabi na hindi tayo pagagalingin ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi rin na hindi tayo pagpapalain ng Diyos materially. Pero kasi, ang maliwanag kasi, dahil pinagpala tayo ng Diyos at tayo ay charito, spiritually, damay-damay na din dun yung ating pabor ng Diyos sa atin, materially pati physically. Pero hindi natin dapat sasabihin kagad na 100% laging ganun. Kasi realidad sa buhay, hindi naman ganun Kasi kung sasabihin mo talagang charito ka materially, dapat bilyonaryo ka na ngayon. Kahit ako Diba? Tingnan na lang Yung turo na yun, tanong natin, nangyari ba sa buhay natin? Na lahat ng gustuin natin, nangyayari ba?
Hindi. Doon na, kasi tingnan nyo ha. O sige, ayaw ng iba ng turo na kailangan daw pagpalain tayo. O sige, tanungin ko nga sila. Ang tanong dito, yumaman ba kayo? Hindi ba kayo nagkakasakit? Sorry, maintenance ako. Kakasakit po. Maintenance ako. O, diba? Sabi ko, simple lang ang buhay. Kasi ang problema sa kanila. Kasi ang problema sa kanila. Wait lang ah. Ito, nagkakaroon din ng Kasi ang problema sa kanila, hindi nila matanggap yung turong ganon. Pero tanongin natin sila, o sige, gusto nyo ng turo na lahat ng sabihin natin ay mangyayari, magdeklara tayo. Ang gusto nyo ng turo na pinagaling ang ating mga sakit karamdaman. O sige, sabihin na natin na tayo ay charito at pinaburan tayo ng Diyos, kaya yayaman tayo. Ang tanong, una, yumaman ba kayo? Pangalawa, hindi ba kayo nagkakasakit? Pangatlo, ang pinakamatindi sa lahat, ano yun, yung realidad sa buhay, hindi ba nangyayari? Oh. Kasi ayaw nilang tumanggap ng ganitong turo. O sige, ayaw tumanggap ng turo. Ang tanong, hindi ba kayo pinagpala ng Diyos? Di ba? Malinaw naman dyan, hindi sinasabi ang material blessing sa Ephesians 1:6. Pero ang tanong, hindi ba kayo nakaranas ng pagpapala ng Diyos materially? Di ba? Tingnan nyo na lang yung buhay natin. Yung sarili nyo. Nangyayari ba? Oh. So, ano ang gagawin natin sa mga believers? Ganto lang, simple lang. Ituro nyo sa kanila na ang kaligtasan ay na kay Kristo. So, magitan ng pananampalataya sa kanyang tinapos sa krus na kung saan ang sino man dumanampalataya sa kanya ay may kakayanan siya magpatawad ng kasalanan. Dahil mapupunta tayo na impyerno. Oh. Tapos, sabihin niyo yung pangako ng Panginoon. Anong pangako ng Panginoon? Romans 8:28. Lahat daw ng mangyayari daw sa atin ay kabubuti daw natin. Bakit ba parang ayaw natin yung turo ng Romans 8:28. Ang gusto natin yung false hope na ano man ang hingin mo ay ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, kaya charito ka. O kaya tayo pinagaling sa kanyang kaya hindi ka magkakasakit. Bakit mas gustong-gusto natin yung ganun turo kaysa doon sa turo na ano man ang mangyari daw sa atin ay kalooban ng Diyos, ikabubuti natin? Bakit? Ibig bang sabihin nagdududa tayo sa Diyos na hindi na ang gagawin ng Diyos sa atin ay sakit karamdaman o kakapusan? Yung ba ang gagawin ng Diyos? Diyan masusubukan ng pananampalataya nyo sa Panginoon, pagtitiwala nyo sa Diyos At ang turong ito, mga kapatid, itong turong ito, hindi tayang tanggap ito ng mga mayayaman, may mga pera. Yung aasa ka sa wala, yung susuntok ka sa buwan, papana ka sa dilim, hindi nila kaya yan. Kaya totoo yung sinabi ni Kristo sa Bible, ang mga mayayaman ay mahirap talagang pumasok sa kaharian ng langit kasi para daw kamelyo. Ang gusto kasi ng turo ng mga mayayaman ngayon, ganito, kailangan prosperity gospel. Kailangan ituro mo na ako'y pinagpalat pinaburan ng Diyos sa finished work of Christ, na kahit anong hingin ko, magcharito lang ako, mag-declare lang ako, mangyayari. Yan ang gusto ng turo ng mga mayayaman. Kasi bakit? Yung mga mayayaman na yan, mula pagkabata, sanay sila na kung ano man yung gusto nila nangyayari. Kaya pati ang Diyos, gusto nila utusan. Hindi sila sanay sa hirap. Hindi sila sanay sa pag-asa sa biyaya. At ayokong gumaya kayo dun, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Pablo, repent, magbago kayo ng pag-iisip. Ano yung pagbabago ng pag-iisip? Magtiwala kayo sa Diyos. Mabuhay kayo sa kanyang biyaya. Kasi alam nyo, habang tinuturo ko to, lumalabas yung mga ibang Kristiyano na parang natatakot sila na, ano yun, Pastor Edwin, ano aasahan namin? Tanungin ko kayo, bakit? Ano aasahan nyo? Si Kristo. Kulang si Kristo sa inyo? Gusto nyo deklarasyon? Gusto nyo prosperity teaching? Dapat, mga kapatid, pag-aralan natin ang sarili natin, magtiwala sa Diyos kahit anong mangyari.
Hindi yung believe in what you have. Hindi yung it only happens to those who believe. Wala yun. Bibigyan kayo ng false hope nun. Mali pa yung konteksto. Hindi kaya dapat nang gawin natin trust God, magtiwala. Ang faith po sa Bible ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi pagtitiwala dun sa gagawin mo, pagdedeklara mo. Ganito na lang mga kapatid. Palitan natin ng faith. Ibig sabihin ng faith talaga is pagtitiwala. Pag sinabing pagtitiwala, kahit anong mangyari, bigay man sa iyo ng Diyos o hindi. Kasi alam niyo ang problema sa ating mga Kristiyano ngayon, lalo na mga nasa full grace, ang gusto natin, ang Diyos, laging oo ng oo. Kaya gusto ko magturo ka, Pastor Edwin, ng prosperity gospel na kung saan, pag sinabing charito, kasama ang material blessing doon. Hindi nga ganun ang tinuturo ng Biblia. Binasa na natin kanina. Pero sa kabila ng hindi kasama ang material blessing sa sinasabi ni Ephesians 1:6, maliwanag naman ang nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, sa susunod na meeting natin, ito naman ang pag-aaralan natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ito. Hindi kailasan yung kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo kahit na siya'y mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa magitan ng kanyang pagiging mahirap. Next week, pag-usapan natin yan. O kaya one of these days, pag-usapan natin yan. Kasi ito pa yung mga bagay na parang nagpalason pa sa isip natin. Pag-aaralan natin to by context, exegesis, lahat. Tingnan natin, titimbangin natin, hindi muna tayo magko-conclude. Okay? Yan ba ay material ba yan? Yan ba ay Pag-aralan natin, hindi ako magiging bias. Okay? Pero alam niyo naman, tinuro-turo ko dito dati, di ba? Pero ngayon, timbangin natin. Exegesis tayo. So, kapatid na Anakleto, Ben? Anakleto. Kapatid, yun po ang masasagot ko dun sa tanong mo. Pasensya ka na, hindi ko ang sinasagot ko. Ito kasi katanungan ng lahat. Ito para sa iyo. Salamat po, Pastor. Okay po. May tanong pa ho ba kayo? Okay na po yun, Pastor. Nugget ko na po. Okay po. Salamat po. Hello po, good evening po. Sige po, sige po. Sige po, yung nagsalita kanina po. Sige po, paki-on yun lang po yung mikropono niyo po. Hello po, yung pastor, yung gusto ko po sanang itanong, ano po ba yung ang tamang pagka-interpret po dito sa Santiago 2 verses 14 to 26 po? James chapter 2. James, opo, 14 to 26. Ano po ito, pananampalataya po at gawa? Okay. Context, tingin tayo. Ito saan yung verse mo? 14. Opo, 14 to 26 po. Mga kapatid, mapapalanin sa tao kung sasabihin mang siya yung pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa, maliligtas ba siya sa ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na, okay, ganito. Ang tanong, kapatid, yung tanong mo dito sa James chapter 2 verse 14, ano yung nagbibigay ng confusion sa iyo dyan? Po kasi 'di ba po sinasabi na yung ang pananampalataya hindi natin kailangan ng gawa para tayo po ay maligtas. Kumbaga, in Christ alone, faith alone, hindi natin kailangan pong gumawa. Pero ito pong message ni Santiago na binabanggit po niya dito na pananampalataya at mga gawa. Yun po yung nagkakaroon ako ng confusion. Kasi po pag nagsishare po ako ng mga sa grace po, actually po yung meron po akong isang ministry po dito na sinasamahan. Mag 10 years na po. Pero po salamat sa Panginoon at binigyan niya ako ng pagkakataon po na makapasok dito po sa channel ninyo. So ayun po, nakakalaya na po ako ng pakonti-konti. Nababawasan yung mga burden dahil nga po ang turo ay mayroon laging gawa. Kailangan lagi kang mayroong gagawin
para maligtas. Kumbaga lagi pong kasama ang gawa. Sabi nga, faith without work is dead. Yun po ang naitanim at naituro sa amin. So ngayon po, dahil po sa pakikinig ko po sa channel nyo, ay marami pong nabago, marami po akong naunawaan na hindi po pala ganon. Na, nagkaroon po ng kalinawan po ang aking pagkaunawa. Ang mga naituro dati ay medyo malaki po ang pagkakaiba sa mga turo po ninyo. So ito po, sinishare ko po yung grace na hindi na kailangan ng gawa. Pero binabalik po nila sa akin tong ano, sabi niya, ano tong sinasabi ni Santiago na ganito ganyan, pananampalataya at mga gawa. So yun po ang parang nagkakaroon ako na hindi ko po kayang i-defense kung paano nga, no? Parang ako pa rin po ay medyo naaano din. Ako confused dito po sa verse po na ito sa Santiago. Okay. Salamat po. Thank you Salamat po. Tagapagturo po pala kayo. So, ang approach ko sa inyo ay level din po ng pagtuturo. Hindi bilang mananampalataya lamang. So, since nagtuturo naman po kayo, ito po bang verse na to, kapatid, ay na-check nyo po yung pinaka-konteksto, yung mula sa simula? Hindi po. Ayun. Dapat inaalam po natin yung konteksto. Ang tanong kasi rito, ito po bang topic na ito ay tungkol po ba sa salvation? O tungkol po ito sa discrimination? Yun kasi dapat inaalam natin yung konteksto. Again, exegesis tayo. Pag sinabing exegesis, hindi tayo magdadampot-dampot ng verse. Tingnan natin bakit sinabi ni Santiago to. Ano yung nag-trigger, di ba? Kasi, tinan nyo, nangyari kasi sa atin, nalin lang tayo ng perverted gospel na lagi merong chapter at verses. Dapat binabasa natin to, yung buong sulat. Hindi lang yung parting sitas lang na yan. Kasi nasama siya sa verses. Basahin po natin yung istorya, okay? So, pansamantalang i-mute ko muna kayo para makapagpatuloy ako. Wait lang. Babalikan ko kayo. Okay, paliwanag natin mga kapatid ang kanyang tanong. Sabi rito, ang tanong dito sabi, laging binabara yung mga nasa full grace regarding dito. Kaya nga lang kasi talaga yung mga yan, kulang yan sa magaling sila sa mga shortcut na teaching, debate, at wala kang maisagot. Ngayon, kung pag-aaralan mo to, basahin po natin yung konteksto. Bakit sinabi ni Santiago to? Okay? So, babalik tayo sa una, sa verse 1. Verse 1, bakit sinabi ni Santiago yun? Alamin natin yung konteksto. Verse 1, mga kapatid, bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus, ating maluwalhat at ang ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo saan daw? Sa lahat ng tao. Post tayo. Maliwanag sa verse na yan na ang topic ni Santiago ay dapat pantay-pantay dapat ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So, ang topic regarding to sa relasyon sa tao. Yung sinasabi ni Pablo na walang gawa, ukol sa kaligtasan yon. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Tayo ay naligtas. So, magitan ng kanyang biyaya. So, magitan ng pananampalataya. Wala yung pagmamalaki yung sino man. Maliwanag doon, salvation yun. Pero eto, si Santiago, iba yung topic niya. Ang topic niya, parang nanggigigil siya sa mga taong dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ngayon, intindihin natin yung kwento niya. Kung may pumasok sa inyong kapulungan sa isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ng isang mahirap na puro sulsian damit at inaasikaso ninyo mabuti daw yung nakadamit ng may magara at sinabing, dito po kayo maupo. At sinabi naman sa mahirap, tumayo ka na lang diyan o kaya sasahig ka umupo. Ano sabi ni Santiago? Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. So, ang konteksto dito ay yung tungkol sa discrimination sa simbahan na sinusulatan ni James. Yung simbahan nyo,
Pag nagpupulong kayo, huwag nga kayong ganyan. Pag mayaman na kung todo ngiti kayo, kung ano kayo, pauupuin nyo doon sa tamang paupuan. Pero kapag mahirap, porke mahirap pauupuin nyo sa sahig. Lumalabas no, nagtatangi kayo ng mga tao. So ano kine-question dito ni James, 'di ba? Parang hindi kayo Kristiyano, no? Sa church pa nangyayari 'yan. May discrimination sa inyo. Okay? Anong patunay? Verse 5, mga kapatid, kung minamahal, tingnan ninyo mabuti. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at ang mga kasama kaya sa karirang ito pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mga mahihirap? Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila'y nagsasakdal sa inyong hukuman? So, patuloy ang kanyang paninermon sa mga Kristiyanong tawag dito ay punong-puno ng kaipokritoan sa simbahan o sa isang pulong nila. Kasi maliwanag naman sa nangyayari to sa simbahan eh. Kasi 'di ba sabi diyan may pulong, di church to o ministry to, okay? Gawain to mga kasama ng mga mananampalataya. Tapos ito nga, bakit nyo ganyan ang trato nyo sa mga mahihirap? Tapos mamambabait nyo sa mga mayayaman. Di ba yung mga mayayaman, yun pa nga yung nagpapakulong sa inyo. Yun pa nga yung mga matatapang. Bakit nyo kinakampihan ng mga mayayaman? Yun ang sabi ni Santiago. Sinesermonan niya yung mga kausap niya. Verse 7. Wait lang Hindi ba't sila rin ang lumalait na marangal sa pangalan binigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng kaharian ng Diyos at naayon sa kasulatan, ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So topic ni Santiago is all about righteousness of man. Maging matuwid ka sa mata ng tao. Ibigin mo ang iyong kapwa. Tungkol sa kapwa ito mga kapatid. Hindi tungkol sa kaligtasan. Tapusin mo, pastor. Sige, tapusin natin. Ngunit kung may nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Sino bang audience ni James? Mga Hudyo, mga audience siya rito. May mga Kristiyano rin. Pero bakit ko sinabi yung mga Hudyo? Sino ba tinawag si James? Ang mga alagad ba ni Kristo? Kanino ba tinawag? Magbubuklat pa ba ako ng verse? Alam naman natin yun. Tinawag sila to the lost sheep house of Israel. Sa mga Hudyo. Kaya nabanggit dyan ng kautusan. Ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan sa ginagawa niyong discrimination. Yun ang sabi ni Santiago. Okay. At kaya sabi dito, ang lumalabag sa isa kahit na tumupad sa iba pang mga utos, lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sinusumbatan ng mga tao, banal-banalan kayo, mga ipokrito kayo. Hindi nyo ba alam kala nyo banal kayo? Ganun ang sinasabi ni Santiago rito Tandaan nyo, kahit masunod nyo ang isang utos ng Diyos, ay masunod nyo lahat, isa lang hindi din masunod, nagkasala na kayo sa buong kautusan. Kaya niya sinabi to. Kasi, sinesermonan niya yung mga Hudyong to na napaka-ipokrito. May discrimination. Verse 11, sapagkat ang Diyos ay nagsasabing, huwag kang mangalunya, ay siya rin nagsasabing, huwag kang papatay. Kung hindi man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilabag mo ang buong kautusan. Ayan, nag-ibigay siya ng example. Sinusunod nyo nga, hindi nga kayo nangangalunya, pumapatay naman kayo, wala din. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Santiago rito. So, siguro kung kayo nagbabasa nito, naiintindihan nyo na. Ito pala ang ginagawa ni Santiago, sinesermonan yung mga Kristiyano. Yung kanilang credibility bilang Kristiyano. Kaya sabi dito, kahit mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulang kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo noon. Sinong kausap dito? Mga Hudyo, more on Jews. Sila yung may kautusan Tayo ba yung may kautusan? Wala. Sila yung may kautusan. Verse 13, walang awang nahahatulan ng Diyos ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay wala naman dapat ikatakot sa kanyang paghatol. Ngayon, nag-shift siya ngayon ng
ng uri ng paninermon naging malalim. Sabi niya rito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin mang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya napatunayan sa gawa? Oh. Ano ang topic? Ano ang context regarding dun sa sa ugali ng mga Hudyo? Kaya ang konteksto dito, kine-question nila, anong klaseng mananampalataya kayo kung hindi makita sa gawa yung ginagawa nyo? That is the context. Hindi salvation ng context. Mamaya tingnan natin baka may salvation na. Pero pangunahan ko na kayo, hindi salvation to. Maliligtas ba siya sa ganyang uri ng pananampalataya? Itong maliligtas ba to? Tinatanong dito, ano klaseng Kristiyano? Mga ligtas ba talaga kayo? Tingnan natin to sa Greek para maging malinaw. Can faith save him? So this was safe. O, tama. Kahit sinabing salvation dyan, save dyan, ang point kasi dyan, yung ba, anong klaseng Kristiyano yan? Ligtas ba talaga kayo? Parang ganito yung mga kapatid sa modernong natin. Bigyan ko na halimbawa. Anong klaseng Kristiyano kayo? May discrimination kayo? Mga Kristiyano ba kayo? Mga ligtas ba talaga kayo? Ibig sabihin, kine-question dito ni Santiago, totoo bang ligtas kayo? Kasi yung mga ligtas hindi ganyan eh. Hindi ganyan ugali ng mga taong ligtas. Kine-question ni Santiago rito, anong klaseng ba? Kristiyano ba talaga kayo? Ligtas ba talaga kayo? That is yung tono, yung tono ng kanyang pananalita. Bakit ganyan ang ibig ko sabihin? Kasi nga, ayon sa context. Ang context dito, yung discrimination ginagawa nila, kine-question. Out of context naman yung babanggitin dito yung salvation. Hindi naman salvation ang topic niya. Ang salvation niya, ang topic niya dito, discrimination. O balik tayo sa 15. Ito tayo. Bakit discrimination? Verse 15, halimbawa, may isang kapatid na walang maisot at walang makain. Tinan nyo, no? Hindi naman salvation eh. Tinan yung topic ko. Nag-ibigay siya ng example ng mga kapatid na walang maisot at walang makain. So, ang motibo ni Santiago rito hindi tungkol sa salvation. Tungkol ito sa anong klaseng Kristiyano kayo. Dahil may discrimination kayo. Ayon sa context, context to, Verse 16, kung sasabihin niyo sa kanyang patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niyo siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot iyon? O marami mga ganyang ipokritong Kristiyano. Nagugutom ka kapatid, kumain ka. Wala nga pambili ng pagkain, manong bigyan mo. Yun na yung sinasabi rito, kine-question ni Santiago rito. Gayon din, kaya sinabi ni Santiago rito, kaya gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kine-question dito ni Santiago, patay kayo kanino? Sa mata natin, sa mata ng tao, patay kayo. Hindi sinasabing Diyos. Kasi ang topic dito, kapwa-tao, hindi Diyos. Kaya sa mata ng tao, patay ang pananampalataya mo na walang gawa. Walang kwenta yung pagiging born again mo kung pangit naman ng ugali mo. That's yan yung pinaka-konteksto dyan. Kaya sinabi niya yung patay ang pananampalatayang wala. Ngayon, kung sasabihin mo na, yan sabi dyan, no? Ang sabi, di ba, walang gawa kung walang pananampalataya o di ka maliligtas o ay si Jesus ka na. Pag sinabi mong kaligtasan yan, ay si Jesus ka na. Nagbibigay ka ng meaning na hindi naman yun ang meaning ng konteksto. Ano idea? Relasyon sa tao yan. Verse 18. Ngunit may nagsasabi naman may pananampalataya ako at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong mga pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa umagitan ng aking gawa. So anong issue rito? Ang issue rito yung pananampalataya. Hindi yung gawa. Bakit? Sabi, ipakita mo sa akin. Ako yung pananampalataya ko, may pananampalataya ko, yung pananampalataya ko. O sige, pakita mo nga sa akin sa umagitan ng inyong gawa yung pananampalataya. Mananampalataya ka, ako mananampalataya ako. Sige nga, pakita mo nga sa akin sa gawa, pakita mo sa ugali. Kasi nga, di ba tayo rin sa mga tao, anong klaseng Kristiyano ka? Mananampalataya ka, pero basher ka. Patunayan mo sa gawa mo yung pagiging Kristiyano mo sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. Ano nasa isip ng tao nagsasalitang iyon? Kine-question niya yung pagiging Kristiyano niya. Pero hindi sinasabi yung kaligtasan. Pag sinabi mong kaligtasan yan, ay si Jesus ka na.
O, ayan, marami sa mga perverted ay si Jesus, banggit ng dampot-dampot verse. Sumasampalataya ka ng Diyos isa, di ba? O, mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin na nanginginig pa. Iba yung naniniwala. Yung mga demonyo naniniwala lang. Kasi, ang pananampalataya kasi na walang gawa, para kang demonyo na naniniwala ka lang pero hindi makita sa gawa. Kaya nga pagdating ng 20, minura ni Santiago. Mga hangal o isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Ano yung kasamang gawa binabanggit dito ni Santiago? Yung mga ginagawa nilang discrimination ayon sa context. Context kasi tayo. Kine-question yung gawa nila. At yung pananampalataya dyan, yung pagiging Kristiyano nila. Oh. Ang ating amang si Abraham, ayoko nang basahin ito, mahaba ito mga kapatid, pero maliwanag dito, discrimination. Kaya sabi, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Pag sinabi mong salvation yan, ay si Jesus ka na. Ang sinasabi sa context na yan is all about discrimination at yung at kine-question ni Santiago dyan, yung patunayan mo sa iyong kinikilo, sa iyong ugali na na ikaw ay mananampalataya. So kapatid, yun po yung masasabi ko pong sagot po dyan. Ayos po sa context, ang tamang pag-aaral po ng Biblia. Hindi po tayo ICJCs. So yun lamang po masasagot ko sa iyo kapatid na Rizelda. Amen po. Salamat po, Pastor. Ngayon po ay mayroon pong malinaw na kahulugan po ang verse na ito sa akin. Salamat po. Wag po kayo makikipagdebate sa mga yan, kapatid. Talo ka dyan kasi yung mga yan, ano yan short ang kanilang mga understanding. Kasi kung babanatan mo yung mga yan, mahabang paliwanagan, kaya wala. Talo ka dyan. Kaya mabuting panalangin mo na lang sila, bala sila sa buhay nila, bala na ang Diyos sa kanila, basta ikaw mamuhay ka ng tahimik, share the gospel, patuloy ka lang mag-share ng gospel. Okay lang yun. Amen po. Thank you po, Pastor. Salamat po. Stay blessed po. Okay po. Enjoy your blessing po mga kapatid. 9:52 p.m. Sige. So maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi. Ganito lang po ang inyong lingkod. Ang way po ng pagtuturo ko po ay parang si John the Baptist na hindi naman galit. Boses lang po yung mga kapatid. Pag nakita nyo ako sa personal, makikita nyo. Yung mga nakakita na sa akin dito sa personal, ibang-iba talaga ako sa personal. Nakikita nyo ako habang nagsasalita nakangiti pero boses ko galit. Minsan nagkakambing pa nga ako. Gusto nyo maglaro pa tayo ng Voltes 5 ko eh. Kagaya ng ginawa ko kanina sa simbahan, naglaro kami ng Voltes 5. Mga kapatid, yung mga hindi nakakilala sa akin, huwag muna kayong mangusga. Tingnan nyo muna ako personally. Syempre, vlog to. Syempre, live to. Syempre, iba dapat ang personality ko. Tsaka teacher ako eh. Diba? Diba sa eskwelahan, ang teacher, nagbabalat kayo lang. Kunwari, stricto para sundin siya. Diba ganyan ang mga teacher sa school? Pero in the real life, hindi naman ganun. O ganun din ako, teacher ako, kaya minsan suplado talaga ako. Pagpasensya nyo na kasi dapat ang pakinggan nyo kasi dito, hindi ako. Pakinggan nyo rito yung salita ng Diyos, doon kayo mag-focus. Okay? So yun lamang po masasabi ko, pero alam namang mga tao dito, hindi naman ako ganun, niloloko lang kayo. Nanguhusga lang kayo, nanguhusga kayo, ayan. Pero mahal na mahal ko po mga tao dito sa Love of, sorry. Mahal na mahal ko po rin yung mga tao dito sa Bride of Christ. Anong Love of Christ? Bride of Christ. Dati ko kasi simbahan yung Love of Christ. Pareho kasi yung Love of Christ, Bride of Christ. Okay, mahal na mahal ko po yung mga tao dito sa Bride of Christ. At gusto ko malaman nyo po na hanggat buhay ako, hanggat nananampalataya tayo kay Kristo, hanggang di pa nagra-rapture. Ang channel na tayo patuloy na magtuturo ng tama, wala po tayong kikilingan, wala po tayong protektahan, serbisyong totoo lamang. Joke lang. Ibig sabihin na hindi po ako nababayaran. Takutin nyo ako na mag-unfollow, di gawin nyo na. Bilisan nyo. Samahan ko pa kayo mag-unfollow sa aking page. Wala akong pakialam. Kasi alam nyo kung bakit. Niloloko nyo lang yung mga sarili nyo. Kasi ibig sabihin nun, ayaw yung tumanggap ng katotohanan. Unteachable ang mga puso nyo. Lumalabas yung mga yabang sa puso nyo. Ganun lang yun. Sa mata ko, sa mata ng mga tao dito, isip bata pa kayo. Ibig sabihin, hindi kayo marunong tumanggap ng pagkakamali natin. Pero yung mga nananatili dito, salamat, nagpapatunay na kayo mga matured, patuloy kayo mag-aral, malayo ang mararating nyo, patuloy kayong lalago. Tingnan nyo
Tingnan niyo yung mga yung mga eto mga kapatid, yung mga umalis dito. Tingnan niyo hanggang ngayon, salvation pa rin ang alam nila. Walang kalago-lago, puro salvation. Pero puro 1 Timothy 2:15 pa rin ang alam nila. Pero kayo, alam nyo na. Romans 8:28, alam nyo, may patuloy payapa ang inyong buhay. Hindi kayo nabubuhay sa ilusyon. Bakit? Kasi nananatili kayo sa kabila ng lahat. Inaaral nyo mabuti kasi. Naiintindihan nyo, lalo kayo nagkakaroon ng peace of mind. Pero yung mga umalis dito, ano nangyari sa kanila? Napabuti ba buhay nila? Naku, kung nalalaman nyo lang, marami akong balita, ayoko na lang magsalita. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, salamat kung ganun, kung pinili nyo yung channel na to ngayon, kung ayaw sa channel na to, okay lang naman. Sige lang, antayin ko yung tamang oras na kung ibabalik kayo ng Diyos dito, di salamat. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, kahit dalawa lang kami dito ni Ate Netnet, yung Ate Netnet ko dito sa na yun. Nasaan yung Ate Netnet ko? Dati dalawa lang kami nagtatawanan pa kami. Nasaan na yung sa Ate Net? Ate Netnet, magsalita ka nga, Ate Net. Nandiyan ka ba? Hello po. Yan, yung pinsang Ate Netnet, sabihin mo yung totoo. Ilan tayo nagba-Bible study dati nung sinimulan ko tong Bible study na to, Ate Netnet? Kayol't dalawa. Ayan, dalawa lang kami dati. Okay. That's the truth. Yeah, nagpapasalamat ako sa Panginoon, talagang sinagot ni Lord na talagang marami akong tanong sa sarili. Marami akong tanong na naghahanap ako kung sino makakasagot. Talagang nanalangin ako sa Panginoon at ang pinsang ko ang ginamit na Panginoon. At ngayon, nagpapasalamat ako, talagang lumago ako. Amen. Salamat. Sa Tinetnet yung original na Bride of Christ Amen. talaga. Thank you, Lord. Yun. So mga kapatid, kaya kong bumalik na kahit si Ate Netnet na lang uli ang audience ko kung matitisod kayo sa akin dahil lang sa hindi nyo lang naintindihan yung turo. Totoo lang. Sanay ako doon. Kaya mga kapatid, hindi ako epektado kung malis kayo. Pero kung kayo mananatili dito, kaligayahan ng isang guro na kagaya ko na lalo kong galingan at pagsumikapan na mag-aral mabuti, maging masipag, para na rin lang sa dahil sa pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino na naaabot ng broadcast na ito. Kaya ako sinasabing totoo sa inyo, mahal ko kayo, gusto ko malaman nyo ang katotohanan. Ayoko na mabola kayo ng mga bulaang mga pastor dyan na walang ginawa kundi para lang kumita, pagkakitaan kayo. Yun lamang po masasabi ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. See you po next Sunday. Maraming pong salamat, Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Salamat po. Thank you po, Pastor. Salamat. Gabi po sa lahat. Ang makabiyaya. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. See you next Sunday.